This is our Vista Tab 30 GT. Manipis na tablet, mura, tsaka meron siyang 11-inch. Maganda yung resolution, maganda yung refresh rate at 90Hz. Sulit na sulit kung naghahanap ka ng budget tablet. Ay may magandang feature tsaka accessories at okay din yung performance. Meron tayong 11-inch na IPS LCD display. It's very bright, tsaka smooth yung 90Hz niya, tapos sharp din yung images. Yung resolution niya nasa 1920 by 1200. Perfect na perfect siya sa tablet na ganito yung size. Kung mahilig ka manood ng mga movies and shows sa Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max, panalong-panalo to for indoor use. Tapos meron din siyang quad stereo speakers. Sa lahat ng tablet na meron ako, ito yung pinakamalakas yung sound. Yung max volume niya nakakabingi. Kung ikukumpara ko to sa mga devices na meron ako, ito yung may pinakamalakas na speaker talaga. Pwede mo siyang iset sa 100% na loudness and nakakabingi na. Then babaan mo siya ng mga 80% kung gusto mo. It is a very impressive loud speakers. Meron na rin tong 7000 mAh na battery. It's actually lesser sa mga tablet na na-try ko na before. 7000 mAh na battery is actually good. Kung ikukumpara mo siya sa Oppo Pad SE na mga 9300 yung battery or the Redmi Pad 2 na 9000 mAh din yung battery, okay na okay pa rin siya. Yung gaming session mo, tatagal ka pa rin ng 5 to 6 hours of use. And it also supports 18 watts of fast charging. Pero yung out-of-the-box charger niya is only 10 watts. Kung gagamitin mo yung box charger niya ng 10 watts, aabot ka ng mga 3.5 hours of charging. Pero kung gagamit ka ng GAN charger, yung merong PD 3.0 tapos PPS na feature, pwede mo siyang i-fully charge ng 18 watts and nasa mga 2 hours lang of full charge na siya. Yung Ugreen or Tranio, maganda yun. Meron silang PD 3.0 tapos PPS na feature. Special na yung Tranio kasi yung Tranio mura lang. For this tablet, meron tayong Helio G99 Ultimate. Smooth naman siyang gamitin. For daily task lang, basic use. Pero limited lang yung network natin. Pwede kang maglagay ng dalawang 4G SIM cards dito. So, hindi to siya 5G capable. And you have 4GB of RAM. Yes, medyo mababa yung RAM niya. But with the 4GB of RAM, makakalaro ka na ng games. You can actually play 60 FPS on games like Honor of Kings, Mobile Legends, CODM. Pero yung mga mabibigat na games, nasa low graphics lang, tsaka hindi masyadong smooth. Now, meron naman tong RAM extension. Pwede kang mag-RAM extension up to 16GB. Yung virtual RAM, although hindi siya kasing lakas ng physical RAM, meron siyang tulong sa mga background apps, mga background process para makapag-multitask ka. You can use 2 apps or more. You might feel na medyo smooth yung multitasking with this tablet using the higher RAM extension. Tinest ko rin siya sa wildlife stress test. Very stable naman, 99.2% naman yung kanyang stability. That's an excellent score pagdating sa stress test. So yung Antutu benchmark score naman niya, aabot siya ng 510,000 Antutu score. Yun yung sa version 11. Kung dati nasa mga 420,000 yung score ng Helio G99, tumaas siya sa version 11 ni Antutu. Lahat ng scores ng mga chipset actually tumaas sa version 11. Every chipset needs to be retested to the version 11 of Antutu score. So, sinabi ko nga kanina, meron tayong 60 FPS with Honor of Kings, Mobile Legends, and CODM with medium and high graphics. Tinry ko rin siya sa Crystal of Atlan, Lord 9. Yung mga mabibigat na games, Genshin Impact, Wuthering Waves, you can play it with low graphics. Hindi siya magiging masyadong smooth. So, you can expect like 30 FPS or less. Meron tayong dual nano SIM card with 4G support. You can make outbound calls or receive inbound calls for this tablet. Actually, para siyang phone. Wala kang 5G connectivity, pero may malakas naman siya na Wi-Fi. Kung nasa bahay ka lang, gumagamit ka ng Wi-Fi, okay naman, mabilis naman siya. Huwag kang mag-alala na yung storage nito is only 128GB. Pwede mo pa siyang ma-extend na plus 512GB with the micro SD card slot. So, makakalagay ka ng 1 SIM card, tsaka isang micro SD card slot, or dalawang nano SIM card for 2 networks. Meron nga pala tong free folio case. It's a rubber frame tsaka meron siyang microfiber for the cover to protect the screen pag nag-close ka. So as you can see, meron tayong rubber folio case, maganda. Microfiber cloth para
protektahan yung screen. Compatible din siya sa mga wireless Bluetooth keyboard. And this tablet also has an ITEL keyboard itself. Nakakuha ko ng libreng wireless keyboard for this tablet. And maganda siya. It has a matte surface. Hindi siya fingerprint magnet mo kasi hindi siya glossy. May thin metal plate siya sa baba. Nagmamagnet nga yung pencil dito. So, very reliable tsaka maganda yung typing experience. Malaki din yung keys niya. Klarong-klaro. Kung hindi mo ito makuha for free, pwede mo naman itong bilhin. Nasa mga 1,000 pesos to. Meron din siyang VistaTab 30 Pro Stylus. This has 4,096 pressure levels, palm ejection, and tilt function, magnetic attachment, tsaka 130 mAh yung battery niya. Up to 110 hours of use daw. Meron siyang handwriting to text functionality. Pwede kang mag-type on the screen, tapos malalagay siya dun sa text. Yan, pumasok yung text dito, di ba? Video. Yan, no? Pumasok yung word dito kung saan yung cursor. Plus, meron pa siyang ibang function. Pwede ka rin mag-delete, ganunin mo lang, scratch mo lang. Then, mag-select ka, circle mo lang kagaya niyan. Then, insert. Yan. Gawa ka ng V. Draw ka lang ng vertical line. Magiging join split na siya. Tsaka new line, ganyan. Pabaliktad na L. Ganyan. Para sa mga mahilig magsulat, it's gonna be very helpful. Si ITEL on this tablet, wala siyang dedicated na like software or UI, hindi kagaya ng ibang brands. Titingnan mo si Xiaomi, meron siyang HyperOS. Yung Vivo naman, meron siyang Origin OS. And Infinix has XOS. This one has standard Android operating system. Wala siyang specific na software kagaya ng iba. Yung pag-install ko nito, medyo marami kang bloatware na may install like iPost, WPS Office, Moviebox. Wala pala siyang gallery app. Yung gallery app na makita mo yung photos and video mo, wala siya nung ganun. So, gagamit ka ng Google Photos. Yung di ko lang gusto sa Google Photos kasi parating nagsasuggest ng Google Drive Backup. Ayaw ko mag-copy ng mga pictures and videos ko online. Pwede ka namang mag-install ng ibang gallery apps sa Play Store, pero may mga annoying ads sila. Maliban dyan, wala din siyang AI gallery features. Wala tayo nung background eraser, people eraser, or AI crop. Yung AI naman, meron tayong voice AI na Avana, a voice and chat assistant. Yung kagaya ng Google Assistant or Google Gemini, magsasabi ka or magchat ka, ipapa-research mo siya. Pwede mong ilong press tong home button, search for VistaTab 30 GT online. May mga basic lang na tanong na pwede niyang sagutin. It runs on ChatGPT, pero ChatGPT siya na older version, tsaka hindi siya updated. Please open TikTok. Ayun, so pwede siya. For multitasking, once again, you can have split screen pero wala siyang floating window. So, hope so na mag-update sila in the future and lagyan nila ng floating window kasi nga, naka-tablet naman tayo. Pwede naman sana tayong mag-floating window. Kahit isang window lang. Meron kang YouTube dito, meron kang Gmail dito. So, you can definitely like multitask if you like. You can actually do multitasking using the Google Docs and Google Sheets. Makikita mo, here's my Docs and here's my Sheets on the left side. Pwede ka rin mag-Canva design here. CapCut video editing, tsaka yung mga drawing apps. Meron naman siyang pen support. Pero, don't expect na yung productivity mo exporting your video na mabilis siya. You know, basic lang yung speed niya. Syempre, mas matatagalan siya pag mas malaki yung file mo. If you're actually a professional and gusto mo ng mas mabilis na trabaho, dapat kumuha ka ng mid-range na tablet. Meron siyang 8MP na camera on the front and meron siyang 8MP na camera on the back. Very usable for video calls, but it's not too clear. Medyo soft and noisy, tsaka medyo madilim yung kanyang makakuha. Kailangan mo ng decent lighting. So, huwag kang mag-expect na maganda yung camera dito. It's only meant for like basic use. Gusto mo mag-share ng moment mo online or do some video calls, okay lang siya. Ito namang kids app. Papahiram mo to sa anak mo, sa bata. Pwedeng-pwede. Meron siya mga drawing features here, coloring features, gallery. Yan. Pwede silang mag-draw all day. Kung gusto mo maging creative sila, di ba? May enjoy sila dito. Tsaka may mga stickers din ganyan. So, it's actually pretty good. You can buy this pen for 800 to 900 pesos. Maganda naman yung build quality niya. Magaan. Like the usual premium like stylus pen. It's not the most reliable. Minsan, nag-ghost touch siya.
minsan hindi nag-register yung strokes mo. So, may issue ako with using this particular pen. I believe this pen is only compatible with ITEL tablets or device. That's all in all the features na tinry natin with this tablet. Kung naghahanap ka ng budget tablet na merong 11-inch screen, maganda yung display, maganda yung speakers, kung gusto mo mag-social media na malaki yung screen, tsaka pwede ka rin mag-multitasking, meron siyang split screen. Kung gusto mo ng mga basic games lang, kagaya ng Honor of Kings, Mobile Legends, CODM, pwede mong malaro dito. Plus yung accessory niya maganda rin, meron kang free folio case, meron kang reliable keyboard and pen na magagamit mo. Pwede na to. Yes, meron siyang mga drawback. Yung pen niya, it's not the most reliable pen, wala siyang masyadong AI features, tsaka mababa rin yung RAM niya. This is just for the right person na kailangan yung mga basic features na sinabi ko. So if you wanna get the VistaTab 30 GT, meron ako mga store links dyan. You can go ahead and check it out. Sa susunod na video na naman, salamat sa panonood and take care. Okay?